Mga around 4:47 sa hapon, may nagtawag sa aton nga may vehicular accident natabo sa National Highway, Purok 14, Pulunuling, involving isa ka minivan nga Wigon and isa ka elf nga may karga sang papaya. And pag-abot sa team naton, we together with different mga agencies naton, pag-deploy sa ambulance, nangyara kita 5 kabilog nga mga injured and gidala ni tanan sila sa municipal hospital naton sa Tugpi, but sad to note may isa nga napatay dito sa hospital. And ang apat sini i-refer sa provincial hospital naton. And ang kalabanan diri taga Dato Paglas, ang apat. Ang isa is taga Paranaque siya. 44 years old. May ara kita minor, 13 years old, ang nadala man sa hospital. And during the time may ara kita sa apat, may dito medyo critical sila pag-refer sa provincial hospital natin. Ang driver sining is hindi kayo na kayo nakasustain man lang sang gasgas. Medyo may ara siya tang inabatyag sa side sang iyang adupan. Pero atong isang ginbawian sang kabuhi na identify na to siya, sir? May ara kita pangalan, taga Paranaque siya, si Clarence Fuentes Gawaran, 44 years old, taga Paranaque City, based sa report natin. And ang apat sininga mga victim is taga Dato Paglas. And based ito sa report, going Jensen sila, at ang nabanggaan man is going Jensen man na heading to Jensen. Sa base sa mga video no kag sa mga laragway nga gin-send man sa amon kung nakuha sa nga team, daw nagdasok gid siya. Ano ang story, may conversation ka with the victims po, sir, nga aamo to ang natabo mo nga nagdasok sila sa truck? Dito sa nabatian namon during sa response is naka-signal and naka-brake ang sakyanan atong elf, considering na mag-deliver siya sa papaya sa may sa Station 4. Kay Station 4 gid ang impact, abi. Okay. So siguro hindi man natin mabalaan maginaton niya dahil siguro ang salakyan kay nagdasok siya sa ang half portion sa minivan. So amo siguro tong mga but the legal basis natin naman is ara sa investigation na i-conduct ang PNP naman. Okay, sige. Subong, cleared na, sir, ang dalan na kuha na itong mga salakyan nga na involved sa aksidente? Kahapon, mga around after mga 5:30, nakuha naman ang salakyan. Nakaigad naman to considering na ara dito ang PNP nito ng mga force multiplier natin. Kumusta ang monitoring nyo, sir, sa pagsulod sa 2026 sa mga nagluntad nga vehicular accident? No? Asod-asod, dari sa corona, ma-observe namon, damo ang insidente, pero dira sa monitoring po ninyo? So far, last year, ang amon na monitoring kay ara pa man sa February. Actually, ang mga monitoring natin is outside 70 kps, within the 70 kps rather, outside sa 50 kps, amo nang medyo mas damok man ang vehicular accident namon. Considering nga, siguro daw nagabawit man sila sa speed nila from 50 kps to 70 kps. Especially sa area sa Pulunuling, Crossing Rubber, and Palian na highway. Oo. Kay within no sa Tupi, ongoing ang aton nga implementation no kag may nagabantay gid sa dalan para Yes po, magsunod. sa 50 kps
may ara kita na ang abi kay ang limited na enforcer amo gayto plan man with the local government unit na pwede pwede man matagaan deputize sa mga enforcer natin sa barangay level, especially within the palian and rubber part sa Pulunuling para at least ma-minimize man ang mga incident. Mm. So far, ginaano lang natin considering may mga guidelines man on the certification sa mga enforcer natin. And also, we have to conduct mga trainings and capability building sa mga enforcer. Hindi ko lang basta sa level pang na enforcer, gina-deputize, but we have to undergo the LTO. I see. Okay. No. So hopefully recover kag wala sa may madugang diri sa mga casualties naton sa naglungtad nga aksidente naghapon sa inyo po nga area. In line sining baribago nga insidente naman sir, liwat imo nga panawagan sa aton nga mga drivers, mga motorista naton nga everyday biyahe syempre na hindi lamang taga-tupi kay alagyan gid ang area man ninyo pakadto Jensen, pakadto man diri sa area namon sa Coronada. Go ahead po. So sa aton man sa Albila sa Vanuatu to but also other areas, we must follow with the road safety and defensive driving and also na mga implementation sa mga speed limit and mga local ordinance naton. Ang local government units ng Tupi hindi naman nagpabaya for the road safety advocacy, especially may mga gina-consider na karong like bike lane. So part pa rin siya sa mga advocacy nga ginahimo sa local government unit to reduce mga incidents and also to have safety man and protection sa mga nag-aagi sa aton sa Banutan Tupi. I remember ang Tupi sa area nga medyo mataas ang topography. So we need to follow the speed limit and also the local ordinance and national sa mga laws na dapat implement sa aton for the road safety naton. Okay.